Hello po, ito po si Sister Alu Balbin ng JG Bukal Tansa. Pinamagatan ko po itong halika na, hayo na. Sa magandang araw po sa bawat isa. Alam niyo po ba na noong tanggapin ko ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, talagang may kakaiba na sa akin. I was 14 nang makarinig ako ng awiting makalangit sa isang taong tumutugtog ng gitara sa waiting shade ng aming school. Maganda yung tinig, may kakaibang pang-akit. Then, umupo ako at nakinig ng music malapit sa babaeng tumutugtog ng musika. At pagkatapos noon, ay kwentuhan na tungkol sa mabuting balita. Then, sumunod ay sumasama na ako sa bawat pagtitipon. Kaya't napakahalaga po ng gawain ng Diyos sa loob ng paaralan, which is campus ministry, kung saan doon ako naabot. Hanggang nagkita-kita na kami ng aming mga classmate na naabot din ng salita ng Diyos. Na pastor na ngayon sa Amerika. Doon po nagsimulang makakilala ako sa Diyos. Pero natatapos po ang klase at nagbabakasyon. Di ko na po malaman kung saan na sila nagtitipon. May panahong hinanap ko sila, pero di ko sila makita. At dahil doon, nagpatuloy ang buhay ko ng kulang. Pero alam ng Diyos ang laman ng puso ko. Balik ako sa lumang paniniwala ng dating kaugalian ng pagsamba sa Diyos. At doon, pinagtugpo ng Diyos ang landas ko at landas ng classmate ko naman ng college. Babae po siya. At lumipat sila malapit sa amin. Naging magkapit-bahay kami. Lagi po kami magkasabay na magsimba sa malaking relihiyon. Ngunit isang araw, hindi ko na siya nakakasabay. Sabi ko sa kanya, bakit di ka na nagsisimba? Sabi niya, dadalawin kita sa bahay niyo. At doon nalaman ko na nakilala na niya ang buhay ng Diyos. At mula noon, nagsimula na siyang ipalo up ako. Dami kong tanong, dami kong alinlangan. Pero dahil sa masidhing pagmamahal ng Diyos sa akin, marami siyang ipinadalang anghel sa akin para ipabatid ang mabuting balita. Hanggang isang araw, parang nakukulangan ako sa mga sagot ng mga masisipag na kapatid kong ito. Dahil siguro sa hindi na alam ng kaibigan kong ito na kung ano ang kanyang gagawin. Isa lang ang sinabi niya, sama ka doon. Masasagot lahat ng tanong mo. At doon po, nagsimula akong umaten ng Sunday service. Unti-unti, mula noong dalaga pa ako, hanggang magkaanak na ako, hanggang ngayon malalaki na sila. At may trabaho na yung isa, matatapos na yung isa, may asawa na yung panganay ko. Maepo na nga ako eh. Patuloy at patuloy pa rin akong nagpapahubog sa ating Panginoon. Maawit, nagpupuri, sumasamba at nanalangin. At patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil naniniwala po ako, kung hindi gumawa ng paraan ang Diyos para maabot ako at ipadala ang kanyang mga anghel, hindi po ako makakakilala ng lumusan sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay bunga ng pananalangin may gawa, at iyon ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pag-e-evangelize. Sabi nga po sa Santiago 2:17-18, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. At ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Dahil naunawaan ko ang halaga ng pagbabahagi, ng pag-evangelize ng kanyang mga salita, na kung hindi ako pinagtiyagaan ng kaibigan kong ito, napuntahan lagi sa bahay, yayain sa gawain ng Panginoon, di ko ma-enjoy ang buhay ko sa ating Panginoon, kasama ng aking pamilya. Kaya nga po mga kapatid, kung ligtas ka na, pati ang iyong pamilya, isipin din po natin ang ibang pamilya na nadadaanan natin, nababalitaan, nakikita sa TV at naririnig sa radyo, na wasak ang buhay, wasak ang tahanan. Pwede nating silang tulungan, hindi sa paraan ng mundo, hindi ng pera, hindi sa sermon dahil binging-bingi na sila rito, kundi sa pagbabahagi sa kanila ng kayamanang meron tayo, ang mabuting balita. Naranasan mo na bang magbahagi ng mabuting balita? Marahil sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala o ilang kamag-anak, katrabaho, kapitbahay. Mabuti yan. Pero paano kung nabahaginan mo na sila? Titigil ka na ba? Kapatid, marami pa silang di kilala ang ating Diyos. Marami pa silang namulat sa maling paraan ng pagkakilala sa Diyos.
pero di mo sila kaibigan ni hindi mo nga sila kakilala. Maaaring nakakasabay mo sila sa pagpasok sa eskwela dati. Nakakasakay mo sa jeep papunta sa iyong trabaho. Nadadaanan mo malapit sa inyong barangay. Marami pa sila dyan, doon, dito. Hahayaan mo ba silang mapahamak? Halika na, hayo na. Handa ka na bang magbahagi ng salita ng Diyos? Paalala lang ha, maging handa ka sa rejections, persecutions, bullying, at sa lahat ng panghiya ng kaaway. But don't worry, kahit anong hiya ang gawin ng kaaway, andyan ang Diyos na laging handang magtanggol sa kanyang mga anak na humahayo. Una sa lahat, bago tayo humakbang sa pagbabahagi ng kanyang salita, manalangin muna tayo upang hingin ang pagsama ng banal na Espiritu. Lalong mabisa ang panalangin may pag-aayuno, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Humingi tayo ng knowledge and wisdom kung paanong pagbabahagi ang gagawin natin at kung sino ang ating makakasama. Ito po ba ay personal evangelism, house-to-house evangelism, tracts giving evangelism, street preaching, or barangay preaching point kung tawagin ko, kung saan nagpupunta tayo sa bawat barangay na malapit sa ating iglesia. Bus ministry or jeep ministry, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa sasakyan, at ito nga pong online evangelism. Pwede mong gawin ang pag-e-evangelize sa nais mo, pited sa babahaginan mo. Magbahagi ka kapatid, halika na, hayo na. Dahil sabi nga po sa aklat ng Pilipos, ang mahalaga ay na ipangangaral si Kristo dahil sa kahit anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ganon po kalaga na maipangaral ang mabuting balita. Mahirap pong maghamon o magpatotoo sa evangelism kung hindi ko po naranasan ang lahat ng uri ng pagbabahagi. Ako at ang aking pamilya. Di po madali ang street preaching o barangay preaching point dahil naranasan ko po ng aking mga kasama ang batuhin ng malilit na bato. Parang graba siya. Ng saging, ang guluhin ng aming pangangaral, ang sigawan ng mga lasing, harangan at patigilin. Naranasan ko rin po ang konfrontahin habang nangangaral sa bus. Ito po kasi ang pinakapaborito kong paraan ng pag-evangelize, ang magbahagi sa sasakyan. Naranasan ko rin po ang mabuli at mahabol ng aso. Naranasan din po ng aming pamilya ang mahuli dahil sa tracts giving evangelism. Alam niyo po ba nung unang magbukas ang SM Rosario, nung mag-opening, ako po at si Dada kasama ng iba pang humahayo ay sumabay sa pagbubukas ng SM Rosario. Namigay po kami ng tracts nung opening day. Dahil maraming tao, magandang oportunidad ito upang maabot sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng babasahing aming inaabot na libre at walang bayad. Nang ikasampu ng umaga, ako at aking kasama ay sabay-sabay na pumasok at pumwesto sa lugar na kung saan makakapag-abot kami ng salita ng Diyos. Sa babasahing aming dala, libu-libong babasahin ang dala namin. Nangangailangan ng mabilis at masipag na pagbabahagi ng tracts. Sa aming pagbabahagi ng babasahin, ang naabutan po ni Dada ay head security ng SM Rosario sa first floor, isang matangkad na babae. Pagkabasa niyan to, dali-dali na kami umakyat sa second floor dahil parang gustong tawagin si Dada nung security guard na nabigyan ni Dada ng babasahin. Kaya sabi ko, bilisan natin bago tayo mahuli, maipamigay na natin lahat ng babasahin. At naubos ang babasahing hawak namin na siya namang tawag ng head security sa baba sa second floor. Iniradyo niya sa gwardiya at hinuli si Dada. Hinawakan siya sa leeg. Nakita ko ito at ng anak kong si Micah. Dahil 4 years old pa siya noon, wala akong mapag-iwanan. Kaya kasama ko siya sa pagayo. Umiiyak siya, sabi niya, saan niya dadaylin si Dada? Sabi ko, hindi ko alam, basta sumunod na tayo. Bahala ang Diyos. That embarrassing moment na pinagtinginan kami ng tao na para bang sinasabi, mga shoplifter ang pamilyang yan. At dinala kami sa office nila, malapit sa restroom. Nang makarating kami ng office, nakita namin ang iba naming kasama na nahuli rin, pati ang pastor na kasama namin. At mula doon, tinanong ng mga pastor na kasama namin, ano po ba ang violation namin? Masama bang magpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagbibigay ng tracts? At sabi ng mga security doon, alam po namin walang masama sa ginagawa ninyo. Nais lang po namin kayong kausapin na wag na ninyong ulitin ang pagbibigay ng tracts. Pagbibigyan po namin kayo ngayon. Kasi kung papayagan namin kayo, lahat na lang ng sekta pagbibigyan namin.
Sana po maunawaan nyo rin kami. Yun po ang sabi ng mga security noon. At pagkatapos noon, ipinag-pray sila ng aming pastor at pinasalamatan. Mula noon hanggang ngayon, ako at ang aking pamilya ay patuloy pa rin na nagbabahagi ng kanyang salita. Dahil kahit anong pahiya ang gawin ng kaaway, andun si Lord para ipagtanggol ang kanyang mga anak na gumagawa sa kanyang kaharian. Kaya huwag po tayong mahiya na ibahagi ang mabuting balita. Dahil sabi nga sa Mateo 10:32-33, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao ay kikilalan ko rin. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya huwag po nating ikahiya ang pagbabahagi ng mabuting balita. Marami dyan, di natin napapansin dahil busy tayo sa trabaho o sa ibang bagay. Kailan ba natin sila babahaginan? Maglakad-lakad ka. Marami sa kanila nasa salubong mo, nasa daan, nakakabanggaan mo. Kailan mo sila babahaginan? Sabi nga sa Lucas 10:2, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin nyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kaibigan, alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Alam nyo po ba na espesyal kayo sa ating Panginoon? Kung di man espesyal sa iba, kung iniwang ka man ng iba, sa ating Panginoon, mahal ka niya. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ikaw ang unang naisip niya. Nilikha niya ang lahat ng uri ng hayop sa tubig. Dahil alam niya, isa ito sa mga paborito mo, ang mga lamang dagat. Ganon din ang iba't ibang hayop sa lupa. Alam niya na mamahalin mo sila at aalagaan. Gagawing kaibigan. Maging ang mga lumilipad. Natutuwa kang tignan ang mga lumilipad. Maging ang lahat ng uri ng halaman na namumulaklak man o hindi. Lahat ng uri ng punong kahoy, namumunga man o hindi. Lahat ng ito'y nilikha niya, maging ang tao. Mula sa putik, inaanyuan niya itong tao, hiningahan upang bigyan ng buhay. At doon nagsimula si Adan at Eva. Inunan niya munang likhain ang titirahan, ang pangangailangan ng tao. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit may sinabi sa kanila ang Diyos na dapat nilang sundin upang di mapahamak. Sa aklat ng Genesis, makakain mo ang alinmang punong kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Subalit likas na sa ating mga tao ang matigas ang ulo, habang pinipigil lalong nanggigigil. Sadyang masuwayin tayo at matigas ang ulo, kagaya ni Eva at Adan, na kainin nila ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Sumaway sila sa utos ng Diyos, at doon nagsimula ang kasalanan. Napahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa pagsuway, ngunit sadyang mahal tayo ng Diyos. Dahil gumawa siya ng paraan para abutin tayo. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya't siya mismong Diyos Ama ang gumawa ng paraan upang mapalapit tayo sa Kanya sa kabila ng ating ginawang kasalanan. Ang kaisa-isa niyang anak ay sinilang sa pamamagitan ni Maria upang maging tao at makasalamuhan natin. Ituro sa atin na may Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ituro ang mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaisa-isang anak ng Diyos Ama na ipinadala dito sa lupa, si Jesus. Subalit siya'y inalipusta, niluran, niyurakan ng pagkatao, ipinako sa krus. 39 na lashes o latigo ang dumapo sa kanyang katawan na dapat tayo ang nilalatigo, na dapat tayo ang ipinako dahil sa ating mga kasalanan. Pero para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, siya lahat ang sumalo ng lahat ng kasakitan na dapat tayo ang nasasaktan. Subalit siya ang sumalo lahat dahil sa pagmamahal sa atin ng Ama. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Sa mga araw na ito, inaalala natin ang pagpapakasakit niya sa krus.
ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Mahal ka ni Jesus, kapatid, dahil sa oras na ito, nais ka niyang tulungan, nais niyang alisin ang iyong takot, ang iyong pag-aalala patungkol sa nararamdaman mo, nararanasan mo, natin, ng ating bayan, ng ating bansa, ng mga bansa na lumalaban sa COVID-19. Nais niyang sabihin sa iyo, huwag kang matakot dahil sabi nga sa awit 56:3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa at tiwala. Kaya po sa Kanya natin ilagak, ibigay ang ating buong tiwala at pag-asa at bilang patunay niyan, sabay-sabay po tayong manalangin. Ituring niyo po bilang ito'y inyong personal na panalangin. Isa puso nyo ang sasabihin nyo, O Diyos Ama sa langit, Yahweh, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ako po ay naririto ngayon upang humingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa na di kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aking nagawa mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Mga kasalanang sinadya at di sinasadya, mga kasalanan sa aking puso at isipan. Patawad po, Panginoon. Mula sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala dahil ikaw ang Panginoong nagligtas sa akin. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Dahil sabi mo nga sa awit 91:3, ako'y ililigtas sa panganib sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ako magdaranas. Salamat po, O Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ako naman po ang mananalangin. Panginoon, itinataas ko po lahat ng sumabay sa panalangin. Di ko man po alam ang pangalan nila. Di ko man po sila kilala. Tulungan mo nga po sila upang lalo kang makilala sa malalim na paraan. Gabayan mo nga po siya o sila na tumanggap sa iyong pangalan bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo po sila sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa bawat pagsubok na darating, tulungan mo nga po sila. Palain mo ang kanilang buhay. Tulungan mo nga po sila kung sila man ay estudyante sa kanilang pag-aaral. Kung sila man ay may trabaho, tulungan mo po sila sa kanyang trabaho. Kung sila man ay ina ng tahanan o ama ng tahanan, tulungan mo nga sila sa kanilang gampanin sa kanilang pamilya. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at makasama ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon naman po para sa ating prayer items, samahan niyo pong manalangin ang aking mga kasama. Shalom! Sa ating pong prayer item number 1, ating pong ipanalangin ang pagtalaga ng Diyos ng mga matatapat na manggagawa sa ating mga churches sa Cavite City, San Antonio, Noveleta, Rosario at Tanza. Panginoon, ito po ang panahon na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Amin pong pinapanalangin sa iyo na magpadala po kayo ng mga mag-aani. Panginoon, gabayan mo po ang aming mga evangelists. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Maaaring isa sa mga nakarinig ng iyong banal na salita ay isang mahusay na preacher, isang Sunday school teacher, magaling na manugtugtog, isang mang-aawit, at higit sa lahat, isa ring evangelist na nag-aantay lamang ng iyong pagtawag. Amin rin pong pinapanalangin na ang mga naglilingkod sa iyo sa anumang ministry ay iyo pong pagpalain. Bigyan niyo po ng karunungan at lalo pang mag-alab ang pag-ibig sa iyo nang maglingkod ng buong katapatan. Ikaw po ay tapat at pag-ibig. Maraming salamat, O Diyos, na sa araw-araw sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, sa iyong pag-iingat at higit sa lahat, ipinapadama mo sa amin na ikaw, Panginoong Jesus, ay buhay. May Diyos kaming nasa langit, isang Ama na laging nandyan para sa kanyang mga anak. Patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aming panalangin sa natatangi lamang pangalan ni Jesus. Prayer item number 2,
Ating ipanalangin ang bawat pamilya ng JGIA Churches. Ama, amin pong dinudulog sa iyo ang bawat pamilya ng JGIA. Bigyan niyo po ng kalakasan ang bawat ama bilang mga matibay na haligi ng mga tahanan. Ikaw po, Diyos, ang kanilang paghuhugutan ng kalakasan. Magpapasakop sa iyo ang pagtalima sa iyong mga utos at ang buong pusong ipagkatiwala sa iyo ang kanyang buong sambahayanan. Ama, sa panahon ngayon na kami ay humaharap sa maraming pagsubok, ang dami naming kinakapitan ay ang aming family altar. Sa tuwing kami ay sama-samang manalangin, nawawala ang aming takot, pag-aalala, at nagiging maliwanag ang bawat tahanan. Ama, tulungan mo pong nakasindi ang ilaw ng panalangin sa bawat tahanan. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang bawat miyembro ng pamilya. Ingatan niyo po kami laban sa nakakamatay na virus. Kayo po ang mag-provide ng mga pangailangan ng bawat isa na isa iyo lamang umaasa at naglilingkod. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri at kadakilaan sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, para po sa ating prayer number 3, sama-sama po nating ipanalangin ang katagumpayan ng ating bansa. Yes, so Lord God, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli ay nagpapasalamat po kami dahil nagpaparanas ka sa amin, lalo na sa panahong ito, Lord God, na nakakaranas kami ng iba't ibang pagsubok, Lord God, dahil sa pandemic na merong ang aming bansa, Lord God. Nakakaranas kami, Lord God, ng mga pagsubok, Lord God, pero alam ko, Panginoon, na ito'y hindi magiging hadlang upang kami ay manampalataya sa iyo, Lord God, bagkus ito ang magiging dahilan upang lalong tumibay ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. At Lord God, alam ko, Lord God, hindi namin to kaya, Panginoon, kaya kami, Lord God, ay lumalapit sa iyo dahil ikaw lamang ang may kakayahan na tulungan kami upang malutas ang pandemya na ito, Lord God. At sa mga oras na to, Lord God, dinideklara ko, Panginoon, Lord God, ang complete healing, Lord God, sa bawat isa na nakakaranas, Lord God, ng sakit, Lord God, hindi man COVID-19 o COVID-19 man yan, Lord God. Complete healing, Lord God, para sa kanila, para sa pamilya, Lord God, at para sa aming buong bansa. At even, Lord God, sa iba't ibang bansa, Lord God, na nakakaranas ng pagsubok na ito, Panginoon. Alam ko, Lord God, na nahihirapan na, Lord God, yung aming mga frontliners, Lord God. Nahihirapan na, Lord God, na makahanap, Lord God, ng gamot, Lord God, para sa pandemyang ito, Lord God. Pero alam ko, Panginoon, na kayang-kaya mo itong ibigay sa amin, Lord God, dahil hindi ka madamot, Lord God. Kahit kailan hindi mo kami, Lord God, pinagdamutan, Lord God. At alam ko, ayaw mo, Lord God, na nangyayari sa aming bansa. Kaya, Lord God, ngayon pa lang, Lord God, ay dinideklara ko ang katagumpayan, Lord God, sa pagsubok na ito, Panginoon. Dinideklara ko ang complete healing, Lord God, para sa aming bansa, Lord God. Ganun din po sa iba pang bansa, Lord God. At Lord God, tinatapos ko rin po, Lord God, ang kagutuman, Lord God, ang kawalan ng trabaho, Lord God. Marami sa amin na nawalan ng trabaho, pero alam ko, Lord God, na sa panahong ito, Lord God, at sa darating pang bukas, ibibigay mo ang nararapat na trabaho sa bawat isa, Lord God. At Lord God, yung mga napanghihinaan ng loob, bibigyan mo sila ng kalakasan ng loob, Lord God. Gaya ng pagbibigay mo ng kagalingan, Lord God, sa mga nangangailangan, Panginoon. At alam ko, Lord God, na ibibigay mo sa amin, Lord God, sa mga oras na to, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Lord God, ay sinuswelyohan na namin, Lord God, ang kasagutan sa aming mga panalangin sa mga oras na to, Panginoon. At Lord God, dinideklara ko rin po, Lord God, ang pagtaas ng aming ekonomiya, Panginoon. Para nang sa ganun, Lord God, ay ang aming gobyerno, Lord God, ay mas makatulong pa, Lord God, sa mga mas nangangailangan, Lord God. At Panginoon, Lord God, ikaw na rin po ang bahala, Lord God, sa aming mga frontliners, Lord God, sa aming
presidente, Panginoon, Lord God. Alam ko, Lord God, na sila'y tagumpay na rin, Lord God, dahil tagumpay na ang aming bansa, Lord God, sa pandemyang ito, Lord God. At Lord God, pagising namin, Lord God, alam ko, Panginoon, na ang lahat ay babalik na sa normal, Lord God. Wala na pong matatakot, Lord God, na lumabas. Pagkus, Panginoon, ay sila, Lord God, ay mananalangin at mananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord God, dinideklara ko ang complete healing, protection and covering, Lord God, sa aming buong bansa, Lord God. Sa mandako ng aming bansa, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Pinauubaya namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon ko. At para po, Lord God, sa aming prayer number 4, dinadalangin po namin sa iyo, Lord God, ang aming church, ang aming leader, Lord God, ang bawat miyembro, Lord God, ang bawat miyembro ng aming church, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Palakasin mo po ang aming pananampalataya nang sa ganun, Lord God, ay ang bawat isa sa amin, Lord God, ay magsilbing kalakasan, Lord God, sa mga taong nanghihina. Ang bawat isa sa amin ay makapagbigay ng kalakasan, Lord God, sa mga taong nangangailangan, Lord God. Gamitin mo pa po kami, Panginoon, upang mas marami pa pong mga tao, Lord God, na makakilala, Lord God. Gamitin mo kami buhay na patotoo sa iyong kabutihan, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Ang aming mga leader, Panginoon, Lord God, ikaw na po ang bahala sa kanila, Lord God. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng aming mga pangangailangan. At ang complete healing, protection, and covering, Lord God, sa bawat isa at sa bawat miyembro ng aming buong pamilya, Lord God. Sa pamilya ng aming leader, pamilya, Lord God, ng aming mga core, at sa bawat pamilya o bawat miyembro ng pamilya ng bawat isa, Lord God. Alam ko, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Lord God, dahil kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. At alam ko, Lord God, na marami pa o mahaba pa ang aming tatakbuhin, Lord God, pero sa aming pagtakbo, Lord God, ikaw, Lord God, ang kasama namin, kaya wala kaming dapat ipagpangamba, Panginoon. Salamat sa buhay, Lord God, ng bawat isa, Lord God. Salamat sa buhay ng aming leader, ng aming core, ng bawat miyembro ng aming church, Panginoon. Sila ang nagbibigay ng kalakasan, Lord God, sa amin, Lord God, at sa bawat nangangailangan, Panginoon, Lord God. Gamitin mo pa po ang kanilang buhay, Lord God, upang mas marami pa sa amin, Lord God, ang makakilala sa iyo at sa iyong mga kabutihan, mga pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Ito lamang po ang aming dalangin sa nag-iisa namin Diyos na buhay. In Jesus' name, Lord God, we praise you, Lord God. We worship you, Lord God. We adore you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na naghihina. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala
kalakasan